Kabanata 116. Palace Master, saan ka pupunta? Ihahatid kita. Tanong ni Lin Chanho. Pupunta sa Shanhezuang para sa hapunan, sa tamang oras para ipadala mo ako doon. Sa ganitong paraan, hindi kailangang tumakbo ng mag-isa si David. Pagkatapos ng lahat, may kakulangan ng espiritual na enerhiya, at hindi madaling linangin ang kaunting espiritual na enerhiya. Pumunta sa Shanhezuang para sa hapunan. Natigilan si Lin Chanho, Palace Master, iyon ay kabilang sa Chilonggang. Sinaktan mo ang Fengsihay na iyon, mag-ingat na gagantay sila. Hindi inaasahan ni David na ang Xian at Zuang na ito ay kabilang sa Chilonggang, ngunit hindi natakot si David, at sinabing basta-basta, casual na pagkain lang, walang mangyayari, kung gusto talaga nilang mag-higanti, saka kung may mangyari. Magiging Chilonggang. Tama si Lin Chanho nang naisip niya ito. Sa lakas ni David, kahit si Fengsihay, ang pinuno ng Chilonggang, ay walang kalaban-laban, at ang maliliit na isda at hipon sa ibaba ay hindi masyadong binabanggit. Binuksan ni Lin Chanho ang pinto ng kotse, inanyayahan si David na sumakay sa kotse, at sinipa ang accelerator patungo kina Xian at Zuang. Sa kalsada, si Kui Jiuan ay nagmamaneho at naghuham ng isang DT. Not to mention kung gaano siya kasaya. Nang makitang natulala si David, tuwang-tuwa siya. Ngunit sa sandaling ito, isang kotse ang biglang dumaan sa kanyang sasakyan sa napakabilis na bilis. Damn, bakit ka nagmamaneho, nagmamadaling muling magkatawang tao? Nang matapos ang pagsabihan ni Kui Jiuan, nakita niyang isa itong Bentley, at sa sobrang takot niya ay mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ang mga taong marunong magmaneho ng Bentley sa Horrendale ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Kung na-provoke ito, mawawalan siya ng swerte. Nang magtungo si David at ang iba pa sa Shanhezuang, sa isang marangyang opisina ng Shanhezuang, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking may balbas ang nakaupo sa isang upuan sa opisina. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may peklat sa gilid ng kanyang mata, at siya ay naghihiwa ng tabako sa kanyang kamay. Sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may apat na malalaking lalaki na nakataas ang kanilang mga ulo at malungkot ang kanilang mga mukha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Liao Feixiong, ang manager ng Shanhezuang, at ang may-ari din ng Chilonggang Hall. Ang kakayahang pamahalaan ng Shanhezuang ay napatunayan din na ang Liao Feixiong na ito ay lubos na iginagalang ni Fengsihay. Sa harap ni Liao Feixiong, nakaupo doon si Xingjun, ang general manager ng Xinyu. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Xingjun. May malite sa tabi ni Xingjun. Pagtingin sa mga taong ito sa harap niya, labis na kinabahan si Xingjun. Tinapos ni Liao Feixiong ang pagputol ng tabako, at pagkatapos itong sindihan, huminga siya ng malalim at sinabing, ano ang sasabihin mo sa akin? Brother Xiong, gusto kong tulungan ako ni Brother Xiong na maalis ang isang tao. Sabi ni Xingjun. Naiintindihan mo ba ang rules ko? Mahinang tanong ni Liao Feixiong. Naiintindihan ko, narito ang 1,000,000, maraming puntos, at ang taong gusto kong harapin ay hindi isang sikat na artista, ngunit isang ordinaryong tao, at walang mangyayari. Sabi ni Xingjun, binuksan ang malite, inihayag ang mga puting perang papel. Nang makita ang isang kahon ng mga banknotes, bahagyang itinaas ni Liao Feixiong ang kanyang bibig, nakikita ko, binibigyan mo ako ng impormasyon ng taong iyon, at hindi mo siya makikita sa loob ng 3 araw. Kuya Xiong, aanyayahan ko ang batang iyon na pumunta kina Xian at Zuang para sa hapunan. Sana ay makahanap ng dahilan si Brother Xiong para patayin siya ng direkta, kung hindi, natatakot akong maghinala ang iba sa akin. Natakot si Xingjun na mag-alinlangan si Sonia sa kanyang sarili kapag biglang nawala si David, kaya tinanong niya si Liao Feixiong na humanap ng dahilan para patayin si David habang kumakain siya, para walang dahilan si Sonia para pagdudahan ang kanyang sarili. Hayaan mo akong patayin sina Xian at Zuang. Bahagyang kumunat ang noo ni Liao Feixiong, alam mo na ang paggawa nito ay magkakaroon ng malaking epekto sa aking negosyo. Brother Xiong, pagkatapos nito, babayaran kita ng 500,000, mangyaring bigyan mo ako ng pabor. Nagmamadaling nagmakaawa si Xingjun. Okay, for the sake of money, tutulungan kita minsan.
Tumango si Liao Feixiong, may ipapadala ako kapag naghapunan ka. Salamat, Kuya Bear. Salamat, Kuya Bear. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Xingjun, tumalikod at naglakad palabas. Pag-alis sa opisina ni Liao Feixiong, kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Xingjun, at bahagyang umangat ang gilid ng kanyang bibig. Kapag patay na si David, makikita ko kung tatanggihan ako ni Sonia. Kabanata 117. Sa gate ng Shanhezuang, ipinarada ni Lin Chanho ang kotse at binuksan ang pinto para palabasin si David. Palace Master, hinihintay kita dito. Kung may mangyari, kakayanin ko ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lin Chanho kay David. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, hindi, bumalik ka. Tumango si Lin Chanho, sumakay sa kotse at umalis. At habang nagmamaneho si Lin Chanho, may lumapit na pulang BMW. Si Sun Xiaoming ang nagmamaneho, at kasama rin niya si Wang Hanhan. Dahil maagang umalis si Sun Xiaoming, medyo nauna siya sa iba. David, kakalabas mo lang ba sa Bentley na yan? Biglang tanong ni Sun Xiaoming kay David. Nakita niya lang si David na bumaba sa Bentley, at hindi siya makapaniwala, ngunit nang makarating siya kay David, kailangan niyang paniwalaan ito. Bahagyang tumango si David. Kuya David, nakaupo ka ba sa isang Bentley? Alam kong uupo ako sa isang Bentley kasama mo, ngunit hindi pa ako nakakaupo dito dati. Tuwang-tuwang sabi ni Wang Hanhan nang makita niyang nakasakay talaga si David sa isang Bentley. Ngunit pagkatapos kong magsalita, naramdaman kong may mali saglit, kaya ngumiti ako ng paumanhin kay Sun Xiaoming, Sister Xiaoming, hindi ko sinasadya, ayos lang kunin mo ang kotse mo. Lahat tama. Walang pakialam si Sun Xiaoming, alam niyang walang mali siya si Wang Hanhan. Tumingin lang si Sun Xiaoming kay David, hindi niya maintindihan kung bakit napasok si David sa isang Bentley. David, kaninong Bentley ang inuupuan mo? Patuloy na nagtanong si Sun Xiaoming. Kaibigan. Malumanay na sagot ni David. May mga kaibigan ka pa bang kayang bumili ng Bentley? Sa pagkakataong ito, medyo nabahala si Sun Xiaoming. Ang isang Bentley ay nagkakahalaga ng ilang milyon ng hindi bababasa. Sa isang maliit na lungsod tulad ng Horendel, walang maraming tao na maaaring gumastos ng ilang milyon upang makabili ng kotse. Bago pa makasagot si David, dumating na rin si Kui Jiuan at ang iba pa, 7 o 8 sasakyan ang nakaparada sa parking lot, at lahat sila ay namangha nang tumingin sina Xian at Suang sa harapan nila. Tungjan, ilagay mo sa ibang lugar ang sirang kotse mo, huwag ka mag-park dito, mahiya tayo. Sinigawan ni Kui Jiuan si Zhang Tungjan na kara-rating lang. Walang pagpipilian si Zhang Tungjan kundi ang magmaneho, habang si Kui Jiuan at ang iba ay nagkunwaring walang pakialam at naglakad patungo sa Shanhezuang. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, nakita ko sina Sun Xiaoming at David, na ikinagulat ng lahat. David. Ikaw. Hindi makapaniwalang tumingin si Kui Jiuan kay David, hindi niya akalain na mas maagang dumating si David kaysa sa kanya. Sabi ko naman sayo, siguradong mas mabilis ito kaysa sayo. Si David ay tumingin kay Kui Jiuan ng ganoon, at ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas. Napatingin din yung iba kay David at bumantong hininga. David, lumipad ka ba dito? Nag-shortcut ka ba? Ang bilis. Grabe naman, kailan pa siya dumating sa harapan natin? Lahat ay tumingin kay David na hindi makapaniwala at nagtanong. Pumunta si Kuya David dito sakay ng Bentley. Proud na sabi ni Wang Hanhan para kay David. Nang mabalitaan niyang dumating si David sa isang Bentley, hindi makapaniwala ang lahat, at malamig ding sumangot si Kui Jiuan, he deserves a Bentley too, I don't think he knows what a Bentley looks like, he should take a taxi, sobrang. Halika rito, nagpapanggap bilang Bentley na kinauupuan mo. Si Kuya David ay nakaupo talaga sa isang Bentley. Nakita kaming dalawa ni Sister Xiaoming. Nang makitang hindi siya naniniwala sa sinuman, nag-aalalang ipinaliwanag ni Wang Hanhan. Sa kabilang banda, si David ay mukhang walang pakialam at hindi umimik. Maniwala ka man o hindi, hindi na kailangang magpaliwanag ni David. Nang makitang sinabi ni Wang Hanhan na nakita rin ito ni Sun Xiaoming, nabaling ang atensyon ng lahat kay Sun Xiaoming, at nagtanong si Kui Jiuan, Xiaoming, totoo ba? Hindi talaga pumunta si David sa Bentley, tama.
Tumango si Sun Xiaoming, nakita ko siyang bumaba ng Bentley. Kabanata 118. Nang makitang sinabi ito ni Sun Xiaoming, kailangang maniwala ang lahat, at naalala rin ni Kui Jiyuan na naabutan siya ng isang Bentley sa kalsada. David, hindi ka tatakbo sa harapan ko para lang magpanggap na mapilit, sinadya mo bang tawagan si Bentley? Aabutin ng malaking pera, ano? Sabi ni Kui Jiyuan sabay tingin. Yung expression mo, kahit pumunta ka sa Bentley, kahit naunahan mo ako, mababa pa rin ang tingin ko sa'yo. Ang Bentley na iyon ay hindi isang espesyal na kotse na minamaneho ni Brother David, ngunit isang kaibigan ni Brother David. Sinubukan ni Wang Hanhan ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol si David, ayaw niyang maliitin ng mga taong ito si David. Magkakaroon ba siya ng mga kaibigan na bibili ng Bentleys? Huwag masyadong walang muwang, sino ang maniniwala sa kanya maliban sa iyo? Malamig na ngumuso si Kui Jiyuan, at pagkatapos ay tinanong ang karamihan, naniniwala ba kayo? Hindi ako naniniwala, ang isda ay naghahanap ng isda at hipon para sa hipon, si David ay mukhang mahirap, paano siya magkakaroon ng mga kaibigan na bumibili ng Bentleys? Kumbaga, sinong hindi magsasabi, sinabi ko rin na may isang kaibigan kong bumili ng private jet. Ibinibilang ba ito bilang kabiguan sa pagpapanggap? Kahit hindi mo tingnan ang halaga mo, lakas loob mong sabihin na may kaibigan kang bibili ng Bentley. Ang lahat ay tinutuya si David ng may paghamak. Kahit si Sun Xiaoming ay hindi naniniwala na ang nagmaneho ng Bentley kanina ay kaibigan ni David, si Wang Hanhan lang ang naniwala kay David. Nang makitang hindi umimik si David, naisip niyang si David ang nakonsensya, masayang sinabi ni Kui Jiyuan, "Tara, pasok na tayo, naghihintay si Mr. Xing ngayon." Masaya, pinaganda kita. Paulit-ulit na tumango ang lahat, hindi man lang nang ahas na pukawin si Kui Jiyuan, maging si Xing Jun. Dinala ni Kui Jiyuan ang mga tao sa pribadong silid na sinabi ni Xing Jun. Ang mga tao ay tinatapos ang kanilang mga damit sa labas, humihinga ng malalim, sinusubukang ayusin ang kanilang mga sarili bago pumasok sa loob. Ngunit nang ayusin na ng lahat ang kanilang estado, itinulak ni David ang pinto ng pribadong silid at pumasok, na ikinagalit ni Kui Jiyuan. Nang mag-follow up ang lahat, nabuhayan sila ng loob nang makitang wala si Xing Jun sa pribadong silid. David, baliw ka? Paano mo maitulak ang pinto at makapasok? Buti na lang Mr. Xing, kung hindi, siguradong magagalit siya. Sinigawan ni Kui Jiyuan si David. Sunod-sunod ding inakusahan ng iba si David, sa takot na baka madamay din sila sa ugali ni David. Sa pagtingin kay Kui Jiyuan at sa mukha ng lahat, hinisyon ni David at sinabing, "Bakit? Kung hindi mo direktang itulak ang pinto, kailangan mong sumamba at yumuko ng 3 beses sa labas. Ilang taon ka na mula noong Qing Dynasty. Ang iyong mga ninuno ay pawang mga alipin." Ang mga salita ni David ay biglang naging sanhi ng sobrang pangit ng mukha ng lahat, at si Kui Jiyuan ay lalong nagalit at namula. David, ano ang galing mo? Kung magaling ka, huwag kang magtatrabaho kung may kakayahan ka, huwag kang alipin, anong pinagpapanggap mo dito, kahit isang salita lang mapapaalis kita dito. Si Kui Jiyuan ay umungal ng malakas. Nagdagdag din ang lahat ng masasamang salita kay David at hiniling kay Kui Jiyuan na sibakin si David. Maging si Sun Xiaoming ay nakatitig kay David na may pangit na mukha. Ang paraan ni David ng pagsabihan ang kanyang ina pagkatapos kumain ng gatas ay labis siyang naiinis. Tanging si Wang Hanhan ang nagpaliwanag para kay David, hindi sinasadya ni Kuya David, Manager Kui, huwag kang magalit. Natakot si Wang Hanhan na mawalan ng trabaho si David. Kung tutuusin, hindi madaling makahanap ng magandang trabaho tulad nito, at ang mga benepisyo ay malaki rin. Wala ka pang kakayahan para tanggalin ako. Tumingin si David kay Kui Jiyuan at sinabing may paghamak. Alam ni David na hindi papayagan ni Xing Jun si Kui Jiyuan na tanggalin siya. Dahil nanatili si Xing Jun sa kumpanya, tiyak na hindi niya siya tatanggalin ng ganoon lang. Anong sabi mo? Ako ang manager ng sales department. Ako ang may final say sa buong sales department. I can't fire you as a small employee. What if iwan ka ni Mr. Xing? I can treat you as well. Fired. Ako ang pinakamalaki sa sales department. Galit na sinigawan ni Kui Jiyuan si David.
Kabanata 119. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses, itinulak ang pinto ng pribadong silid, at pumasok si Xingjun. Nang makita si Xingjun na papalapit, natakot si Qui Jiuan kaya agad na bumuhos ang malamig na pawis. Ang mga salitang sinabi niya ay sobrang kabalbala na hindi man lang niya pinansin si Xingjun. Xing! President Xing! Nang inig si Qui Jiuan, at nagmamadaling hinaila ang upuan sa main seat para kay Xingjun, President Xing, maupo ka. Dahan daw ang umupo si Xingjun, pagkatapos ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo para tingnan si Qui Jiuan at sinabing, Manager Qui, gusto ko talagang marinig na sabihin mo na ikaw ang pinakamalaki sa departamento ng pagbebenta. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Qui Jiuan, Mr. Xing, kalokohan lang ang sinasabi ko, sino ba naman ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamalaki sa kumpanya, tapos hindi naintindihan ni David ang rules, and he provoked me, tinuruan ko lang siya ng leksyon. Alam mo kung sino ang pinakamalaki. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Xingjun, at pagkatapos ay ikinawin niya ang kanyang kamay, maupo ka. Sa pahintulot ni Xingjun, ang lahat ay naglakas loob na umupo, ngunit si David ay umupo mismo sa tabi ni Xingjun. Ngayong alam na ni David ang intensyon ni Xingjun, mas makikilala niya si Xingjun at makikita kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang makita si David na nakaupo sa tabi ni Xingjun, biglang sumigaw si Qui Jiuan, David, kilala mo ba kung sino ka? Para sa iyo ba ang upuan na iyon? Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng bagay ay halos bihira, lahat ay gustong umupo sa tabi ni Xingjun, at pagkatapos ay sundan si Xingjun upang gumuhit ng ilang damdamin. Ngayon si David ay direktang nakaupo sa tabi ni Xingjun, na nagpapalungkot kay Qui Jiuan. Galit na tumingin kay David ang lahat. Bilang isang bagong dating sa departamento ng pagbebenta, si David ay hindi kwalipikadong umupo sa tabi ng amo upang kumain. Kahit na ang mga matatandang tulad nila ay hindi halos naruroon. Ang kaliwat kanang posisyon ni Xingjun ay dapat ibigay ito kina Qui Jiuan at Sun Xiaomeng. Ano? Kasya pa bang maupo? May nakasulat ba sa stool na hindi ko maupuan? Sabi ni David sabay ngiti ng malamig. David, hindi mo alam kung totoo o mali, I think you are doing it on purpose. Gusto mong sundan si Mr. Xing di ba? Bagong tindero ka lang. Anong ginagawa mo? That position was for Manager Qui. Stay. Galit ding pinagalitan ni Wang Lanlan si David. Sinigawan din ng lahat si David, gusto lang daw niyang magpabor sa general manager. Sa ganoon kagandang posisyon, hindi makabili ang mga matandang empleyadong ito, bakit uupo si David, walang balanse sa puso ng lahat, kaya pinagbintangan nila si David. Sinulyapan ni David ang lahat, puno ng pang-aalipusta ang mukha, huwag mong ipilit sa akin ang iyong mga ideya, hindi ko makontrol kung sino ang gusto mong idagdag, ngunit maaari akong umupo kung saan ko gusto, at hindi mo ako makokontrol. Pumunta si David sa tabi ni Xingjun, at sa kabahagyang ngumiti, General Manager Xing, nakaupo ako dito, hindi ba ako nagkakamali sa iyong pagkakakilanlan? Tumingin si David kay Xingjun na may bahagyang pagkagalit sa kanyang mga mata. Ang Xingjun na ito ay nang-ahas na maging matalino sa kanyang sarili, at tiyak na hindi masanay si David sa kanya. Nang makitang nakikipag-usap si David kay Xingjun sa ganoong tono, natakot si Qui Jiuan at ang iba pa. Kahit si Wang Hanhan ay pinawisan ng malamig para kay David. David, bakit mo kinakausap si President Xing? Katulad mo, maglakas loob kang sundan si Mr. Xing, kailangan mong harapin. David, huwag mong isipin na madaling lapitan si Mr. Xing, kailangan mong bumangon ng mabilis. Sinigawan ng lahat si David. At si Qui Jiuan ay pawis na pawis, at ipinaliwanag niya kay Xingjun ng may kaba, Mr. Xing, may mali sa utak ang batang ito, huwag kang magalit. Nakinig si Xingjun sa mga akusasyon at paninisi ng lahat laban kay David, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, at sinabi niya na may mahinang ngiti, okay lang, hayaan mo siyang maupo dito. Pagkatapos magsalita ni Xingjun, lumingon siya kay David, at sinabing may kaunting lalim sa kanyang mga mata, ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng init ng ulo, ngunit ang kanilang init ng ulo ay masyadong matigas ang ulo at madaling masira. Kabanata 120. Salamat, General Manager Xing,
sa pagpapaalala sa akin, ako ay isang taong mas gugustuhin pang Yumoko kaysa Yumoko. May makahulugang ngiti din si David sa kanyang mukha. Ngumiti lang si Shingjun at walang sinabi, dahil pagkaraan ng ilang sandali, alam niya kung Yumoko si David. Inokupahan ni David ang isang posisyon, si Qui Jiyuan ay walang magawang umupo sa kaliwa ni Shingjun, habang si Sun Xiaoming ay nakaupo sa tabi ni Qui Jiyuan. Galit ang mga mata ni Sun Xiaoming kay David. Kung hindi dahil kay David, nasa kanya na ang posisyong iyon. Kung si Shingjun ay masaya na paglingkuran siya ngayon, marahil ay maaaring ilipat si Qui Jiyuan sa departamento ng pagbili, at maaari rin siya. Ano naman ang sales manager? Ngayon ay pinagsisihan ni Sun Xiaoming si David sa pagpasok sa kumpanya. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya hahayaang ipakilala si David sa kamatayan. Hindi ba ito nagdudulot ng gulo sa sarili niya? David, kung hindi dahil kay Mr. Xing, pwede ka bang sumali sa kumpanya? Pwede ka bang umupo dito at kumain? Sinasabi ko sa iyo, tulad mo, huwag mo nang isipin na kumain kina Sian at Suang sa buhay mo, basura. Ininsulto ni Qui Jiyuan si David ng may paghamak. Ngayon na ang oras para magpakita ng katapatan kay Shingjun, syempre hindi palalampasin ni Qui Jiyuan ang napakagandang pagkakataon. Na-snap. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang mga salita ni Qui Jiyuan, diretso siyang sinampal sa mukha. Ang sampal na ito ay nagulat sa lahat sa isang iglap. Ang lahat ay tumingin kay Qui Jiyuan na tulala, at si Qui Jiyuan mismo ay nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin kay David nang hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na maglalakas loob si David na gumawa ng isang bagay sa kanya. At si Shingjun, na nakaupo sa gitna, ay bahagyang kumunat ang noo. Sinampal ni David si Qui Jiyuan sa harap niya. Hindi niya siniseryoso ang sarili niya. Ang sampal na ito ay para lang bigyan ka ng leksyon. Hindi kita tatantanan, para lang kay Uncle Son. Kung maglakas loob kang maging walang galang sa akin, dudurugin ko ang iyong ulo. Malamig na sinulyapan ni David si Qui Jiyuan, na may matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Nang makita lamang ito, si Qui Jiyuan ay natakot ng bahagya, ang kanyang buong katawan ay tila nahulog sa isang kuweba ng yelo. David, baliw ka? Bakit ka nakikipag-away kay Jiyuan? Nang makita ni Sun Xiaoming na inatake talaga ni David si Qui Jiyuan, agad siyang umungol kay David. David, anong lakas ng loob mong talunin si Manager Qui, sa tingin ko ay hindi mo gustong gawin ito. Sa kabaligtaran lang. Dapat tanggalin ang isang maliit na tindero na naglakas loob na tumawag sa isang sales manager. Nagsalita ang lahat sa ngalan ng Qui Jiyuan at pinagtatawanan ang Qui Jiyuan. David, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Manager Qui. Baka mapatawad ka niya at hayaan kang manatili sa kumpanya, o tiyak na matanggal ka sa trabaho. Tinuro ni Wang Lanlan si David at mariing sinabi. Kuya David. Tumingin si Wang Hanhan kay David, medyo nabigla, hindi niya inaasahan na bigla na lang aatake ni David si Qui Jiyuan. 60 ako. Bahagyang umangat ang bibig ni David, sa pag-asa lang sa kanya, hindi siya kwalipikadong tanggalin ako. Nandito si Noble Manager Xing, paano siya magiging sales manager? David, ninuno mo ako, papatayin kita. Matapos mabigla sandali, nagpakawala ng malakas na dagindong si Qui Jiyuan. Hindi siya nang ahas na matakot sa pagkakataong ito, at kailangan niyang magpakita ng kawalang takot, kung hindi ay wala siyang puwang sa puso ng mga empleyado bilang isang sales manager. Na-snap. Nang bumagsak ang mga salita ni Qui Jiyuan, akmang susugurin niya si David, muli siyang sinampal ni David. Ang bilis ni David ay napakabilis kaya walang oras si Qui Jiyuan para umiwas. Gayunpaman, nang binubugbog ni David si Qui Jiyuan, tumingin siya kay Shingjun nang may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. Malungkot at hindi gumagalaw ang mukha ni Shingjun. Matapos sampilan ng 2 beses na magkasunod, si Qui Jiyuan ay galit at galit na sinabi kay David, David, ako. Kabanata 121. Na-snap. Sa sandaling ibuka ni Qui Jiyuan ang kanyang bibig, muli siyang sinampal ni David. David. Na-snap. Ako. Na-snap. Sa huli, hanggat ibinuka ni Qui Jiyuan ang kanyang bibig, sinampal siya ni David, at ang kanyang buong mukha ay naging ulo ng baboy.
Si Qui Ji-yuan ay natakot at tumingin kay David ng may takot, ngunit hindi siya nang ahas na ibuka ang kanyang bibig. At ang lahat ay tumingin kay David na may takot, at walang nang ahas na magsabi ng anuman. Umupo si Wang Lanlan na nanginginig ang buong katawan, nanginginig ang mga labi, at hindi na siya nang ahas na magsalita muli. Natatakot siya na baka lumaban din si David. Siya. Gayunpaman, nabaling ang atensyon ng lahat kay Xingjun. Bilang general manager ng kumpanya, ngayon ay tinalo ng mga empleyado ang department manager sa publiko. Ang ganitong uri ng bagay ay dapat na napakasama. Gusto ng lahat na makita kung paano ito hinahawakan ni Xingjun. Ngunit taliwas sa inaasahan ng lahat, ang mukha ni Xingjun ay malungkot, ngunit hindi siya umimik, ang kapaligiran sa buong pribadong silid ay naging napaka-depress at tahimik. Halika, magsabi lang tayo ng ilang salita. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita si Xingjun. Dahil sa biglaang pagsasalita ni Xingjun, kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Hindi nila naiintindihan na ito ang kaso. Bakit pinakain ni Xingjun si David? Dapat siyang alisin sa lugar at palabasin. May kinalaman ba si David kay Xingjun? Imposible. Sa paraan ng pakikipag-usap ni David kay Xingjun ngayon, halatang hindi magkaibigan ang dalawa. Medyo nalito ang lahat, at talagang hindi nila maisip kung saan nakakuha ng lakas ng loob si David para labanan si Qui Ji-yuan, ngunit walang pakialam si Xingjun. Patuloy na hinimas ni Sun Xiaoming ang namamagang pisngi ni Qui Ji-yuan, nakatitig kay David na puno ng galit ang mga mata. Maya-maya, may mga waiter na pumasok, may dalang magagandang ulam. Ang bawat ulam ay nagkakahalaga ng maraming pera, at mukhang napakasarap. Matapos makita ang hapag-kainan na ito, sa wakas ay nalipat ang mga mata ng lahat kay David, at bawat isa sa kanila ay naglalaway. Dinampot ni David ang chopsticks at kinagat ang unang kagat. Ang mga kilos ni David, bagamat may gustong sabihin ang lahat, ngunit walang nang ahas na magsalita sa oras na ito. Kung tutuusin, hindi nagsalita si Xingjun, ano pa ang masasabi nila? Sabay-sabay kumain ang lahat, huwag magpigil. Pagkatapos magsalita ni Xingjun, ang isang grupo ng mga tao ay hindi napigil ang magsimulang lumamon. Sila ay isang grupo ng mga part-time na manggagawa. Paano sila makakain ng napakasarap na pagkain? Sa pagtingin sa masasarap na pagkain sa kanyang harapan, nag-aapoy ang mga mata ni Wang Hanhan, ngunit na-control niya ito, at hindi siya nabaliw tulad ng iba. Ngunit ito ay magiging lubhang disadvantageous. Ang pagkain na gusto kong kainin ay aagawin ng iba sa isang kisap mata. Nakita ni David na medyo napahiya si Wang Hanhan, kaya sinimulan niyang pagsilbihan si Wang Hanhan, Hanhan, kumain ka pa, gayunpaman, hindi ka gumagastos ng pera, hindi ka kumakain ng libre. Hindi nagtagal, napuno ni David ang mangkok ni Wang Hanhan. Sa pagtingin kay David ng ganoon, nagpakita si Xingjun ng kaunting pang-aalipusta. Gusto niyang malaman kung bakit nagustuhan ni Sonia si David. Habang kumakain, hindi ginagalaw ni Xingjun ang kanyang chopsticks, ngunit nanatiling nakatingin sa kanyang relo, na parang may hinihintay. Kuya David, punta ako sa banyo. Tumayo si Wang Hanhan at lumabas ng pribadong silid. Matapos lumabas ng ilang minuto, tumakbo pabalik si Wang Hanhan sa takot, at umupo sa tabi ni David na may maputlang mukha. Hanhan, anong problema? Tanong ni David. Hindi. Okay lang. Nagmamadaling umiling si Wang Hanhan. Ngunit nang matapos magsalita si Wang Hanhan, biglang bumukas ang pinto sa pribadong silid, at pagkatapos ay pumasok ang apat na matipunong lalaki. Anak, pag nabangga mo ako, tumakbo ka nang hindi humihingi ng tawad sa kapatid mo. Sabi ng isa sa mga malalaking lalaki kay Wang Hanhan. Hindi ko sinasadya, sorry. Nagmamadaling tumayo si Wang Hanhan at sinundan ng ilang malalaking tao para humingi ng tawad. Nang makita ng iba na may biglang pumagitna, lahat sila natakot. Si Xingjun lang ang nagpakita ng hindi mahahalata ng ngiti. Kabanata 122. Dumating na ang taong hinihintay niya. Ang apat na malalaking lalaking ito ay ang mga tao sa likod ni Liao Feixiong, nakakakilala pa lang ni Xingjun. I'm sorry at tapos na. Nabangga mo ang kapatid mo, at least babayaran mo ang kapatid mo ng inumin. Nakangiting sabi ng malaking lalaki. Pagkatapos ay bibigyan kita ng isang toast.
Si Wang Hanhan ay hindi natatakot sa pag-inom, at mayroon din siyang kapasidad na uminom. Pagkatapos magbuhos ng 2 baso ng alak, binigyan ni Wang Hanhan ng baso ang malaking lalaki. Nang kunin ng malaking lalaki ang baso ng alak mula sa kamay ni Wang Hanhan, sinadya niyang hinawakan ang kamay ni Wang Hanhan, dahilan para mapasigaw si Wang Hanhan sa gulat, at pagkatapos ay nahulog ang baso ng alak sa lupa, at ang alak sa loob ay tumapon din sa malaking lalaki. Damn! You dare to spray me with alcohol. Kapag galit ang malaking tao, kailangan niyang maghanda para kumilos. Tumayo si David at hinayla si Wang Hanhan sa likod niya, malamig na tumingin sa malaking lalaki at sinabing, humihingi ako ng tawad sa iyo para sa kanya. Palihim na sinulyapan ng malaking lalaki si Xingjun, Commandant si Xingjun, at agad na naunawaan ng malaking lalaki na ang taong nasa harapan niya ang gustong makaharap ni Xingjun. Ano ka ba, humihingi ka ng tawad sa kanya? Inabot ng malaking lalaki at hinawakan ang kwelyo ni David, handang ilabas si David sa pribadong silid. Ngayong alam na nila kung sino ito, maaari na nilang i-drag ito sa isang tagong lugar at direktang patayin si David. Kung si David ang papatayin dito, napakaraming tao. Diretsyong hinawakan ni David ang palso ng malaking lalaki, pinaikot ito ng bahagya, at binitawan ito ng malaking lalaki sa sakit. I hate people grabbed my collar. Just a warning this time. Mahinang sabi ni David. Napatingin ng malaking lalaki sa kanyang pulang palso, isang maliit na pagtataka ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nang makita si David na naglakas loob na magsalita ng ganito, medyo nagulat din si Xingjun, ngunit habang ginagawa ni David, mas mabilis siyang namatay. Anak, sinusubukan mo bang mauna? Pwede ka bang lumabas kasama ko? Sabi ng malaking lalaki kay David. Walang problema. Walang pakialam na sabi ni David. Kuya David. Nang makitang lumalabas si David kasama ang mga taong iyon, nagmamadaling hinayla ni Wang Hanhan si David. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Ngumiti si David kay Wang Hanhan at diretsyong lumabas. Nang makitang sinundan ni David ang ilang malalaking lalaki palabas, nagmamadaling gustong habulin ni Wang Hanhan, ngunit pinigilan siya ni Sun Xiaomeng. Hanhan, ano ang ginagawa mo sa labas? Napakalupit ng mga taong ito. Dahil nang ahas si David na lumabas, kailangan niyang. Hinikayat ni Sun Xiaomeng si Wang Hanhan, ngunit hiniling niyang bugbugin si David hanggang mamatay. Nang makita ni Xingjun na inaalis si David, mas lumakas ang ngiti sa kanyang mukha, at kumaway siya sa mga taong namumutla na sa takot at sinabing, tuloy ang lahat. Nang makita ang sinabi ni Xingjun, lahat ay umupo sa kanilang mga upuan, at ang kapaligiran ay naging mas aktibo. David, mas mabuting pumatay na lang. Mabangis na sabi ni Kui Jiyuan. Ngayon ang kanyang mukha ay napakasakit pa rin, at matagal na niyang kinasusuklaman si David sa kanyang puso. Sumang-ayon din ang isang grupo ng mga tao, walang nagmamalasakit sa kaligtasan ni David, si Wang Hanhan lang ang laging nag-aalala. Pagkatapos lamang ng isang masayang hapunan sa pribadong silid, sinundan ni David ang 4 na malalaking lalaki sa likod bahay. Nang makitang paunti-unti na ang mga tao sa likod bahay, direktang pinalibutan ng 4 na malalaking lalaki si David. Tumingin si David sa 4 na tao, at bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, napakamatay ng aura mo, sinusubukan mo ba akong patayin? Anak, may bumili ng buhay mo, huwag mong sisihin ang mga kapatid natin, masisisi mo lang ang masamang buhay mo, gagawin ko agad, para mabawasan ang paghihirap mo. Sabi ng malaking lalaki na si David ay kinurot lang ang kanyang palso. Bumagsak ang mga salita, at sunod-sunod na inilabas ng 4 na malalaking lalaki ang kanilang mga punyal, na tinitigan si David ng may mapang-ipang mga mata. I'm dying, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang gustong bumili ng buhay ko? Sinulyapan ni David ang mga punyal na nasa kamay ng 4 na malalaking lalaki, at saka mahinang nagtanong. Kabanata 123. Hindi, ito ang panuntunan. Ang isa sa mga malalaking lalaki ay umiling. Dahil hindi ko kaya, tatanungin ko ang boss mo. Gaya nga ng sinabi ni David, maglalakad na sana siya papunta sa manager's office sa taas. Natigilan ng 4 na malalaking lalaki, hindi nila inaasahan na si David ay hindi natatakot sa kanila, at may kaunting paghamak sa kanyang mukha. Kamatayan sa korte.
Sa sinabi nito, ang apat na malalaking lalaki ay nagsimulang magtrabaho ng sama-sama, at ang maliwanag na punyal ay tumusok kay David. Hindi man lang nilinggan ni David ang apat. Sa bahagyang pagwagayway ng kanyang palad, biglang nabali ang palso ng apat na tao, at pagkatapos ay nahulog sa lupa ang mga punyal sa kanilang mga kamay. Sa pagkakataong ito, ang apat na tao ay tulala, habang pinagmamasdan si David na naglalakad papasok sa gusali ng may pagtataka, at pagkatapos ay umakyat sa tuktok. Wala ni isa sa kanila ang nag-react kanina, at hindi man lang nila nakitang hinawakan sila ni David, ngunit ang punyal sa kanyang kamay ay nahulog ng ganito, at may bakas ng pulang dugo sa mga palso ng lahat. Hanggang sa nawala si David ay nag-react ang apat na malalaking lalaki at sinugod si David. Sa oras na ito sa opisina ng manager, si Liao Feixiong ay nakatingin sa labas ng bintana, may hawak na tabako sa isang kamay, bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Sa orihinal, ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Horendel ay nahahati sa dalawa. Si Juyitang at ang kanilang Chilonggang ay itinuring na pantay sa lakas. Kung sa ibang maliliit na gang, maaari silang hindi papansinin. Kaya lang, si Feng Sihai, ang pinuno ng gang ng Chilong, ay nasugatan noong nakaraan, at ang lahat ng mga gawain ng gang ng Chilong ay ipinasa kay Liao Feixiong. Ngayon ay hindi na siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hindi maiiwasan. Lalo na nang makita ni Liao Feixiong si David na hinampas ng sarili niyang mga mata si Feng Sihai, labis na nabigla si Liao Feixiong sa lakas ni David. Hindi niya alam kung saan natagpuan ni Lin Chanho ang napakalakas na katulong. Gayunpaman, pumunta na si Feng Sihai sa kanyang Panginoon, si Ye Fengchun. Hanggat dumating si Ye Fengchun, pantay ang lakas ng Chilonggang at Juyitang. Boom! Habang si Liao Feixiong ay nakatingin sa labas ng bintana at nag-iisip tungkol sa kinabukasan ng Chilonggang, may biglang malakas na ingay at bumukas ang pinto ng opisina. Agad na nagalit si Liao Feixiong, at bago siya lumingon, sumigaw siya ng malakas, paralisado, sino ang papasok sa opisina ko nang hindi ko makatok sa pinto? Ngunit sa sandaling matapos magsalita si Liao Feixiong, nang lumingon siya ay natigilan, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Dahil nakita niyang sinaktan ni David si Feng Sihai, nakatayo sa harapan niya sa oras na ito. Hindi kilala ni David si Liao Feixiong. Pagkatapos ng lahat, sa piging ni Gu Wentian, nagdala si Feng Sihai ng maraming tao, ngunit wala silang ginawa. Si Feng Sihai lang ang sumunod kay David at nasugatan ni David. Ikaw ba ang manager nitong si Yan at Zuang? Tanong ni David, nakatingin sa gulat na Liao Feixiong. Nang makitang hindi alam ni David ang kanyang pagkakakilanlan, agad na tumanggo si Liao Feixian at sinabing, oo, ako ang manager, anong problema mo? Kanina lang sinabi ng subordinate mo na may bumili ng buhay ko. I came here to ask, who will buy my life? Hinaila ni David ang isang upuan at umupo doon. Bilhin mo ang buhay mo. Bahagyang sumimangot si Liao Feixiong, ngunit biglang bumukas ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginig ang buong tao. Naalala niya na hiniling sa kanya ni Xingjun na pumatay ng tao. Ito ay hindi isang pagkakataon. Kung gayon ang taong gustong patayin ni Xingjun ay ang demonyong nasa harapan niya, tama ba? Nang hindi alam ni Liao Feixiong kung ano ang isasagot, sumugod din ang apat na malalaking lalaki. Kuya Xiong, may kaunting lakas ang batang ito. Kaming apat ay hindi niya kaaway, kaya tumakbo siya. Sinabi ng isa sa mga malalaking tao kay Liao Feixiong. Sa pagkakataong ito, bahagya nang bumagsak si Liao Feixiong sa lupa. Mukhang ang pinapatay ni Xingjun ay ang David na nasa harapan niya. Ikinalulungkot ito ni Liao Feixiong, alam niyang si David iyon, pati 1,000,000, hindi siya mangangahas na bigyan siya ng pera. Napakalakas ni Feng Sihai, at hindi ito malutas ni David. Kabanata 124. Mr. Chen, hindi ko talaga alam na ikaw iyon. Kung gagawin ko, hindi ako mangangahas na bigyan ako ng 100 lakas ng loob. Nang makita ni Liao Feixiong ang pagkakataong ito, maaari lamang siyang humingi ng tawad kay David. Ito ay itinuturing na isang tao na kailangang iyuko ang kanyang ulo sa ilalim ng bubong. Kilala mo ako. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Ngumiti si Liao Feixiong, nakilala ko si Mr. Chen sa sinaunang piging, at ang aming pinuno ay nasugatan ni Mr. Chen.
Dahil alam mong nasaktan ko si Feng Zihay, bakit hindi mo ako pinaghiganti? Masyado ka bang magalang sa akin? Natarante si David. Noon pa man ay magkaaway sina Juyitang at ang Chilonggang, at ngayon ay sinaktan na naman ni David si Feng. Sa buong mundo, makatuwiran na nang makilala siya ng mga taga-Chilonggang. Magkaaway sila. Ngunit itong si Liao Feixiong na nasa harapan niya ay magalang sa kanya at nagsalita ng napakagalang. Sir! Nagbibiro si Chen. Sa kakayahan ni Mr. Chen, maliban na lang kung ayaw kong mabuhay, how dare I take revenge on Mr. Chen? Sinabi ni Liao Feixiong ang totoo. Napangiti si David, hindi niya inaasahan na ang Liao Feixiong na ito ay medyo tapat, isang lalaking maaaring yumuko at mag-inat, ay maituturing na isang bayani. Now tell me, sino ang gustong bumili ng buhay ko? Tanong ni David. Xingjun, binigyan niya ako ng 1,000,000 para gawin ito. Naglakas loob si Liao Feixiong na itago ito, hindi siya mawawala ng buhay para sa ilang mga patakaran. Malamig na ngumiti si David, matagal na niyang nahulaan na ito ang ginawa ni Xingjun. Pagtalikod at paglalakad palabas ng opisina, napagtanto ni Liao Feixiong na basang-basa na siya. Kuya Xiong, nasaktan ba talaga ang pinuno sa lalaking ito? Masyado pa siyang bata. Pagkaalis ni David, gulat na tanong ng isang malaking lalaki. Sinabi ni Liao Feixiong na may malungkot na mukha, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hanggang sa bumalik ang leader ng gang, walang sino man ang pinapayagan na pukawin ang masamang bituin na ito para sa akin. Naiintindihan. Tumango-tango, agad na bumaba ang 4 na malalaking lalaki para ipaalam. Sa pribadong silid sa mga oras na ito, si Xingjun at ang kanyang mga tao ay nagkaroon na ng magandang oras sa pag-inom. Nang makita niyang dinadala si David, tuwang-tuwa si Xingjun, at tuwang-tuwa rin si Kui Jiyuan. Masaya ang isang general manager, isang department manager, at 2 tao, kaya maaaring hindi masaya ang iba. Nasiyahan, tumayo si Xingjun at ikinaway ang kanyang kamay, narito ako ngayon, at kailangan kong magtrabaho bukas. Umaasa ako na ang iyong departamento ng pagbebenta ay gagawa ng patuloy na pagsisikap. Si Xingjun ay uminom ng marami dahil siya ay masaya, at ang kanyang mukha ay namumula. Mula nang ipahayag ni Xingjun ang disbandment, walang nang ahas na manatili, kaya tumayo sila at naghanda na umalis. Hindi pa bumabalik si Kuya David, hindi ba dapat hintayin natin siya? Nang makitang umaalis ang lahat, nag-aalalang tanong ni Wang Hanhan. Wang Hanhan, hindi mo ba narinig ang Mr. Ano? Bumalik na tayo para magpahinga at magkaroon ng magandang trabaho bukas. Gusto mo bang hindi makinig kay Mr. Ano? Sinigawan ni Kui Jiyuan si Wang Hanhan. Mukhang kinakabahan si Wang Hanhan, hindi siya nang ahas na suwayan si Xingjun, ngunit nag-aalala siya sa kaligtasan ni David. Hanhan, don't worry about David, baka nakatakas na tong lalaking ta, balik na tayo. Hinikayat ni Sun Xiaoming si Wang Hanhan. Nang makita ito, maaari lamang bumalik si Wang Hanhan at tingnan. Sa kabilang banda, bahagyang itinaas ni Xingjun ang gilid ng kanyang bibig, at nginisyan ang kanyang puso, hindi na babalik si David. Ngunit nang makaalis na ang lahat, bumukas ang pinto sa pribadong silid, at pumasok si David. David. Nang makita nila si David na papasok, lahat ay natigilan. Akala nila paglabas ni David ay binugbog siya at hindi makagalaw. Ang nakakapagtaka pa ay si Xingjun, na pumayag na tumulong sa pagpapaalis kay David, bakit biglang susulpot muli si David? Kuya David. Nang makitang bumalik si David, tuwang-tuwa si Wang Hanhan. Ikaw. Paano ka nakabalik? Hindi makapaniwalang tanong ni Xingjun. Malamig na ngumiti si David, na-resolve na ang usapin, syempre babalik ako. Hindi ba gusto ni General Manager Xing na bumalik ako? Kabanata 125. Tiningnan ni Xingjun ang mapaglarong kahulugan sa mga mata ni David. Sa hindi malamang dahilan, nanginig ang kanyang katawan, at mabilis siyang kumalma at sinabing, kung mayroon akong pag-asa o pag-asa, bumalik ka kapag bumalik ka. David, hindi ito ang tamang oras para bumalik ka. Busog na kami. Kung gusto mong kumain, may mga tira dito. Maaari mong kainin ito, at ang natitira ay basura. Tumingin si Kui Jiyuan kay David ng mapanukso at sinabing. Nagtawanan din ang iba, at puro pangungot siya kay David ang tawa.
Bakit, hindi na masakit ang bibig mo? Tumingin si David kay Qui Ji-yuan at nginisyan. Saglit na natigilan si Qui Ji-yuan, sa sobrang takot na katutubo niyang umatras, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ji-yuan, huwag mo siyang pansinin, tara na. Natakot din si Sun Xiaoming na may ginagawa si David, kaya hinailan niya si Qui Ji. Umalis din ang lahat sa pribadong silid, at sa huli si David at Wang Hanhan na lang ang natira. Kuya David, kung nagugutom ka, punta tayo sa mga food stalls, huwag mong kainin ang iba. Sabi ni Wang Hanhan kay David. Hindi ka ba busog? Napatingin si David kay Wang Hanhan nang may pagtataka at nagtanong. Kanina ka pa dinala, nag-alala ako sayo, kaya. Ibinaba ni Wang Hanhan ang kanyang ulo, ngayon lang siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni David, kaya hindi siya kumain ng marami. Nang tumingin kay Wang Hanhan ng ganoon, medyo nakonsensya si David, at sinabing may mahinang ngiti, pumunta sa food stall. Pinaalis ni David si Wang Hanhan. Sa labas ng Shanhezuang, magalang na binuksan ni Qui Ji-yuan ang pinto ng kotse para kay Xingjun, Mr. Xing, sumakay ka na sa kotse. Humakbang si Xingjun gamit ang isang paa, ngunit kalaunan ay umatras at sinabing, mauna ka na, nakalimutan kong may mga bagay pa palang dapat harapin. Gusto ni Xingjun na umakyat at tanungin si Liao Feixiong kung ano ang nangyayari. Kung hindi ito gumana, kailangan niyang ibalik ang pera. Ano ang problema ni General Manager Xing, matutulungan kitang harapin ito. Sa oras na ito, nag-walk out si David kasama si Wang Hanhan, at sinabing may mahinang ngiti sa kanyang mukha. David, sino ka sa tingin mo? Maaari mo ring pamahalaan ang mga gawain ni Pangulong Xing. Malamig na ngumuso si Qui Ji-yuan, at pagkatapos ay magalang na sinabi kay Xingjun, President Xing, kung mayroon man, matutulungan kitang harapin ito. Ilan sa mga personal kong gawain, mauna ka na. Pagkatapos magsalita ni Xingjun, sinulyapan niya si David at bumalik kay Shanhezuang. David, di ba taga Bentley ka? Then go now? Meron ka din bang Bentley na susando sayo? Hindi ko pa nakikita si Bentley, maaari mo bang hilingin sa iyong kaibigan na pumunta at makita? Biglang sinabi ni Wang Lanlan kay David na may mapanuksong ekspresyon. Oo, gusto ko ring makita si Bentley. Gusto ko talagang malaman kung ano ang hitsura nitong tinatawag na kaibigang David. Huwag maging Bentley pagdating mo, at sumakay ka ng kaunting electric donkey pagbalik mo. Pinagtawanan ng lahat si David. Bakit ako magpapakita sayo? Ngumisi si David. Nagyayabang ka lang, wala kang kaibigan na bumibili ng Bentleys. Ang halaga ng pamimilit ay masyadong mababa ngayon. Kung ang pamimilit ay lumabag sa batas, matagal na siyang naaresto. Kahit magkunwari siyang hindi lumalabag sa batas, naaresto siya. Nakalimutan mong kalalabas lang ni David sa kulungan. Lahat ay umawit at inatake si David. Ginawa nila ito para pasayahin si Qui Ji-yuan. Alam kong nakalabas si David sa kulungan at diretsyong nakakulong. Sa ganitong klase ng kakayahan, ano ang pinagyayabang mo sa harap namin? Nang makitang sinasabi ito ng lahat, agad na namaga si Qui Ji-yuan, nakalimutan ang tagpo ng sakit sa kanyang mukha ngayon, at tinuya si David. Biglang nanlamig ang mukha ni David, tapos winagiwi niya ang palad niya. Nang makitang kikilos na si David, alam ni Qui Ji-yuan na natatakot siya, kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagtago sa likod ni Sun Xiaoming. David, ano ang ginagawa mo? Kung maglakas loob kang gawin ito muli, hindi kita tatapusin. Sinaman ng tingin ni Sun Xiaoming si David. L. Kabanata 126. Kuya David, kalimutan mo na yan. Hinawakan din ni Wang Hanhan ng mahigpit ang braso ni David. Tiningnan ni David si Sun Xiaoming ng ganoon, at sa wakas ay ibinaba ang kanyang kamay. Kung siya at si Sun Xiaoming ay masyadong matigas, at kapag kinausap ni Sun Fuhai ang kanyang mga magulang, tiyak na mag-aalala ang mga magulang. Nang makitang ibinababa ni David ang kanyang mga kamay, agad na itinuwid ni Qui Ji-yuan ang kanyang likod, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Sa sandaling ito, isang Bentley ang mabilis na dumating, at pagkatapos ay tumigil sa harap ng lahat. Saglit na natigilan ang lahat matapos makita itong Bentley. Saglit ding natigilan si David.
Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito na si Lin Chanho ay naghihintay sa kanya. At agad na sumigaw si Wang Hanhan matapos makita ang Bentley na ito ang kotse, nandito si Brother David sa kotse na ito. Nakita ko na matapos huminto ang Bentley, lumabas ang isang binata na nakasot at pumunta sa harap ni David, at magalang na sinabi, Mr. Shen, sumakay ka na sa kotse. Bahagyang ngumiti si David. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito na si Lin Chanho ay magpapadala ng sundo sa kanya. Mukhang alam niyang natatakot itong malaman ng iba ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Lin Chanho sa Horrendel ay hindi masyadong maganda. Han, sumakay na tayo sa kotse at kumain sa mga food stalls. Mahinang sabi ni David kay Wang Hanhan. Mukhang nagulat si Wang Hanhan at masayang tumango. Hindi pa siya nagmaneho ng Bentley dati. Nang makapasok siya sa kotse, sadyang ibinaba ni David ang bintana ng kotse, tumingin sa lahat ng medyo nanlilisik at sinabing, mauuna na ako. Hindi nagtagal, nawala ang Bentley, naiwan lamang si Kui Jiuan at isang grupo ng mga tao na tulala. Damn! Ang batang ito ay talagang nakaupo sa isang Bentley, ito ay astig. Hindi ba kaibigan niya talaga itong si Bentley? Lahat ay namangha. Ang galing? Hindi ba pagrento lang ng Bentley, ba? Mabangis na dumura si Kui Jiuan, pagkatapos ay sumakay sa kotse at umalis. Nang makita ito ng lahat, dali-dali din silang naghiwa-hiwalay, at bumalik sa kani-kanilang tahanan. Sa opisina ni Shan Hezuang, nakita ni Xingjun si Liao Feixiong na may kaunting galit sa kanyang mukha. Kuya Xiong, palagi kong naririnig na ang Chilonggang ay may mahigpit na mga patakaran at hindi nila sinisira ang kanilang mga pangako. Bakit buhay pa ang David na iyon at hindi man lang nasugatan? Tanong ni Xingjun kay Liao Feixiong. Sa harap ng tanong ni Xingjun, dahan-daang bumangon si Liao Feixiong, at kaagad pagkatapos maglakad patungo kay Xingjun, sinampal niya ng malakas ang mukha ni Xingjun, na direktang ibinagsak si Xingjun sa lupa. Sa sandaling bumagsak si Xingjun sa lupa, ang apat na malalaking lalaki ay naglagay ng mga punyal sa leeg ni Xingjun, na labis na ikinatakot ni Xingjun. Paralisado, muntik mong mapatay si Lao Su, at naglakas loob kang tanungin si Lao Su na tanungin ang kasalanan. Kung hindi dahil sa iyong 1,000,000, itatapon ka ni Lao Su sa ilog para pakainin ang mga isda ngayon. Si Liao Feixiong ay umungal ng malakas kay Xingjun. Sa pagkakataong ito, halos mapatulala si Xingjun. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali kay Liao Feixiong at kung bakit bigla itong nagalit sa kanya. Kuya Xiong, ako. Hindi ako nangangahas na saktan ka, ngunit hindi pa tapos ang usapin, dapat mong ibigay sa akin ang 1,000,000, hindi mo magagawa. Bago natapos ni Xingjun ang kanyang mga salita, gumawa ng maliit na puwersa ang dagger ng isang malaking tao, at agad na dumyugo ang leeg ni Xingjun. Bakit mo kinakausap si Kuya Xiong? Hindi mo ba alam ang mga patakaran natin? Imposibleng kunin ang pera na nasa iyong mga kamay. Ang malaking tao ay umungal na may galit sa kanyang mukha. Natakot ito kay Xingjun, naramdaman niya ang malamig na punyal sa kanyang leeg, at hindi siya nang ahas na magsalita, at humingi ng pera. Umalis ka na, ang bagay ngayon, kapag narinig ko ang kalahating pangungusap mula sa bibig ng iba, papatayin kita. Binyantaan ni Liao Feixian si Xingjun. Kung tutuusin, bagamat hindi seryosong negosyo ang kanilang negosyo, ito ay tungkol din sa kredibilidad. Kung kumalat ito, sino ang makakahanap sa kanila upang harapin ang mga bagay? Kabanata 127. Kung hindi dahil kay David sa pagkakataong ito, hindi magiging ganito si Liao Feixiong. Si Xingjun ay itinapon palabas, at ang buong pulutong ay tila medyo naliligaw. 1,000,000 hirap ang nawala, pero sa huli, wala siyang ginawa kay David, at hindi man lang siya nasaktan. Masyadong masama ang pakiramdam ni Xingjun. Naglakad si Xingjun palabas ng Shanhezuang at sumigaw ng buong lakas, na napagtanto ang kanyang kawalang kasiyahan. Ang Yuhuo Street ay isang sikat na snack street sa Horrendel. Sa araw, mahirap makakita ng isang solong tao dito, ngunit sa gabi, ito ay napakasigla, at may mga tindahan ng pagkain sa magkabilang gilid ng kalsada. Sinundan ni David si Wang Hanhan upang humanap ng food stall at umupo. Pagka-order ng gusto niya, dahan-dahan siyang naghintay.
Sa dinami-dami ng tao, napakatagal ng paghihintay. Brother David, ang Bentley na iyon ay masyadong comfortable na umupo ngayon, ito ba ay talagang sa iyong kaibigan? Tuwang-tuwang tanong ni Wang Hanhan kay David. Oo nga pala, bakit ako nagsinungaling sa iyo? Ang nagmaneho lang ay ang driver ng kaibigan ko. Hindi nagsisinungaling si David. Bagamat si Lin Chanho ay subordinate ni David, kaibigan din siya. Anong negosyo ang ginagawa ng kaibigan mo? Masyadong mayaman. Si Wang Hanhan ay napaka-curious, ano nga ba ang ginagawa ng kaibigan ni David? I don't know. It's just some trade or something. She's still single, pero mas matanda na siya, or I'll introduce you. Kung hindi pa masyadong matanda si Lin Chanho, hindi imposible para kay David na ipakilala si Lin Chanho kay Wang Hanhan. Ayoko, gusto kong maghanap, at makahanap din ng kapatid na si David na katulad mo. Tumingin si Wang Hanhan kay David at sinabing may pagmamahal sa kanyang mga mata. Nang makita ito, nagmamadaling ibinaling ni David ang kanyang mukha sa gilid, hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Wang Hanhan. Nandito na ang mga ulam, order na tayo ng beer. Sa oras na ito, dumating na ang mga in-order na pagkain, at sapat na iyon para iligtas si David, kung hindi, hindi talaga alam ni David kung paano haharapin si Wang Hanhan. Napakalinaw ng iniisip ni Wang Hanhan sa kanya na makikita ito ng isa. Okay, hindi tayo uuwi ngayon kung hindi tayo lasing. Masayang tumango si Wang Hanhan. Nag-order si David ng 2 case ng beer. Pagkatapos ng lahat, si Wang Hanhan ay maaaring uminom ng 1 kaso sa kanyang sarili. Ang dalawa ay nag-uusap habang nagiinuman, nag-uusap tungkol sa kanilang pagkabata. Noong sila ay mga teenager, si David ay lumipat sa Horendel kasama ang kanyang ina mula sa kanayunan, at ang pamilya ni Wang Hanhan ay nakatira sa Horendel dahil siya ay bata pa. Dati, okay naman ang komunidad na kanilang tinitirhan, pero sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, sa loob lang ng ilang taon, patuloy na umaakyat ang mga bagong matataas na gusali, kaya luma at sira na ang komunidad ni David. Kuya David, naalala ko noong bata pa lang ako may nang-aapi sa akin, ikaw ang tumulong sa akin sa pag-asenso. Noon, kapag nagtatago ako sa likod mo, pakiramdam ko ligtas ako. Naalala ni Wang Hanhan ang kanyang pagkabata at sinabing may damdamin. Ngumiti lang si David at walang sinabi. Kuya David, naalala ko na kumuha ka pa ng itlog ng ibon para sa akin, hinabol at binugbog ako ni Tito Chen, at binigyan mo pa ako ng toffee sa bahay. Marami pang alaala si Wang Hanhan, lahat ay dahil sa kabaitan ni David sa kanya. Sa sandaling ito, isang batang babae na may dilaw na buhok, nakataas na takong, at isang one-step na palda ay biglang umupo sa harap ng kanilang mesa. Hanhan, nagkataon lang, hindi ko inaasahan na pupunta ka dito para kumain ng mga food stalls. Tinapik ng babaeng may dilaw na buhok si Wang Hanhan sa balikat at sinabing. Tumangala si Wang Hanhan at agad na bumangon at sinabing, Hu Yifan, hindi ka ba nag-abroad? Kailan ka bumalik? Ngumiti si Hu Yifan, bakit mag-abroad, lagi akong nasa bahay, at kapag sinabi kong mag-abroad, nagsinungaling ako sa aking mga magulang. So anong ginagawa mo ngayon? Tumingin si Wang Hanhan kay Hu Yifan at nagtanong. Natahimik sandali si Hu Yifan, at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, nagsasagawa ako ng public relations. Tiningnan ni David ang Hu Yifan na iyon, at sa unang tingin ay nahulaan niya kung ano ang ginagawa ni Hu Yifan, tiyak na hindi masasabing propesyon iyon. Kabanata 128. Sa pagtingin kay Hu Yifan, si Wang Hanhan ay tila may nahuhulaan, at natahimik sandali, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sino te? Boyfriend mo ba yan? Para mabawasan ang kahihiyan, tumingin si Hu Yifan kay David at nagtanong. Hindi. Ito ang aking kapatid na si David. Namula si Wang Hanhan nang marinig niya ito, at nagmamadaling nagpaliwanag. Tumayo si David, iniabot ang kanyang kamay kay Hu Yifan at sinabing, Hello, my name is David Chen. Hello, ang pangalan ko ay Hu Yifan, kami ni Hanhan ay magkaklase at roommates. Sinundan ni Hu Yifan si David at nakipagkamay. Ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Wang Hanhan, alam ni Hu Yifan na malamang na may crush ang babaeng ito kay David, ngunit hindi niya ito nilinaw.
Inanyayahan ni David si Hui Fan na umupo at kumain ng magkasama, ngunit si Hui Fan ay walang galang. Han, may class reunion bukas, pupunta ka. Pagkaupo ni Hui Fan, tinanong niya si Wang Han. Classmates reunion. Sinong gumawa nito? 2 o 3 taon na ang nakalipas mula nang magtapos si Wang Han at ang iba pa, at kailangan pa nilang mag-organisa ng class reunion. Sa pagkakataong ito, biglang ginanap ang class reunion, at medyo nagulat si Wang Han. Ano? Wala bang nagpaalam sa'yo? Nagulat si Hui Fan. Umiling si Wang Han. Napabuntong hininga si Hui Fan at sinabing, hindi nakakagulat na hindi kita naabisuhan. Ginawa ito ni Zhang Miao. Ngayon mas magaling na siya kay Leng Bing. Nang marinig ang pangalang Leng Bing, biglang nanginig ang katawan ni Wang Han, at nagsimulang sumilay ang galit sa kanyang mukha. Tiningnan ni David ang ekspresyon ni Wang Han, kaya tinanong niya si Hui Fan, sino si Leng Bing? Hindi direktang sinagot ni Hui Fan si David, ngunit tumingin kay Wang Han. Sasabihin lang niya ito pagkatapos ng pahintulot ni Wang Han. Si Leng Bing ang ex-boyfriend ko. Sumagot si Wang Han ng mag-isa. Yan ba ang lalaking niloko ka ng pera? Alam ni David na si Wang Han ay isang mananayaw dahil niloko siya ng kanyang dating kasintahan at kumuha ng mga loan shark para gawin ito. Tumango si Wang Han. Han, niloko ka ba ni Leng Bing para sa pera? Hindi pa alam ni Hui Fan ang tungkol dito, kaya gulat na sinabi niya kay Hui Fan. Matapos marinig ito ni Hui Fan, agad niyang sinabing galit na galit, matagal ko nang iniisip na ang taong ito ay hindi mabuting tao, at si Zhang Miao, ngunit nasa dormitoryo pa rin kami. Kahit saan kanya pinuntirya nung nasa school siya, tapos ngayon palakad-lakad pa siya kasama yung Leng Bing na yon. Magkasama, halatang pinupuntirya ka nito, para lang hayaan ang hamak na si Leng Bing na tretuhin ng maayos ang Zhang Miao na iyon. Lahat na yan sa nakaraan. Ayoko nang may kinalaman sa Leng Bing na yan. Hindi ako pupunta sa class reunion. Huwag mong sabihing nakita mo ako. Ayaw pumunta ni Wang Han sa class reunion, at ayaw niyang malaman ni Leng Bing na dahil sa kanya kaya hindi pumunta si Wang Han. Since you decided not to go, kaya hindi na rin ako sasama sa'yo. Nakakatamad. Ang kasalukuyang alumni reunion ay isang pagkakataon lang para ipakita sa mga estudyante kung sino ang magagaling. Ayaw pumunta ni Wang Han, at ayaw din ni Hui Fan. Han, bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito? Hayaan mo lang ang bastard na makita kung gaano ka kagaling. Hinikayat ni David si Wang Han. Kuya David. Tumingin si Wang Han kay David na may kain na hinala, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni David. Sasamahan kita bukas, sa tamang oras ng pagkain. Ngumiti ng mahina si David. Nagulat si Wang Han, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Han, tama ang boyfriend mo, pupunta tayong lahat doon bukas at ipapakita sa bastos na iyon kung gaano kakagaling ngayon. Nang makita ito, hinikayat din ni Hui Fan si Wang Han. Sa pagkakataong ito, hindi sinunod ni Wang Han si Hui Fan para magpaliwanag, ngunit tumango siya. Ngunit nang si David at silang tatlo ay nagiinuman at nag-uusap, isang lalaking may mataba ang ulo at malalaking tainga na may gintong tanikala ang lumapit at binigyan si Hui Fan ng isang bibig ng mga salita ng walang salita. Kabanata 129. I am from Milgobi, binayaran kita para tawagan ka. Hiniling ko na uminom ka sa akin, hindi sa iba. Sabi ko paano kita mahahanap na walang anino ng napakatagal. Masungit na sabi ng matatabang ulo at malalaking tenga. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Hui Fan at sinabing mapagpakumbaba, Kuya Taba, nakilala ko ang isang kaibigan, kaya nakipag-chat ako sandali, at sasamahan kita sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, nang makita ni Wang Han si Hui Fan na binugbog, agad siyang tumayo, at sinabi na may hindi magandang mukha, paano mo maiunat ang iyong kamay at matamaan ang isang tao? Paano kung gumastos ka ng pera, hindi ka ibenta? Si Wang Han ay nagtrabaho bilang isang mananayaw, kaya alam niya kung ano ang iniisip ng mga taong ito, at kung gumastos siya ng pera para tawagan sila, ito ay magiging kanyang personal na pag-aari.
Nang makita ng mataba ang ulo at malaking tainga na si Wang Hanhan ay naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito, ang kanyang mukha ay agad na nanlamig, binata, hindi ka maliit, maglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito, sa palagay ko ay medyo isang senyales, paano kung matulog sa kapatid mo ng isang gabi? Magkasama kayong dalawa, double flight ako. Sinabi ng mataba at malaking tainga na may gagawin siya kay Wang Hanhan, ngunit hindi niya pinaupo si David sa tabi niya. Kuya Fat, kaibigan ko ito. Ignorante siya. Sasamahan kita mamayang gabi. I promise to make Brother Fat comfortable. Mabilis na pinigilan ni Wu Yifan ang mataba na ulo at sinabi. Ngayong dumating na ang oras, hindi natatakot si Wu Yifan na malaman ni Wang Hanhan at David ang kanilang ginagawa. Umalis ka, gusto ko lang maglaro ng Shuangfei, pinipigilan mo ako, maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Tinulak ng taong matabang may malaking tenga si Wu Yifan at sinabing. Nang makita ito, nagmamadaling inalalayan ni Wang Hanhan si Wu Yifan, at pagkatapos ay pinandilatan ang lalaking may malalaking tenga. Alam niya na kapag mas natatakot ka, mas natatakot ang mga tao, mas tataas sila ng 1 pulgada, kaya hindi natakot si Wang Hanhan. Medyo matapang ang babae. Nang makita si Wang Hanhan na nakatitig sa kanya, ang lalaking may mataba na ulo at malalaking tenga ay ngumisi at hinawakan si Wang Hanhan. Nakuha! Wow! Ngunit nang hawak ng mataba at malaking tainga si Wang Hanhan, biglang gumalaw ang isang nakaupong David, at nabasag ang isang bote ng beer sa ulo ng lalaki. Damaloy ang dugo sa ulo ng lalaki sa isang iglap, at biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo sa sakit ng kanyang mga kamay, at nahulog sa lupa. Nang makita ni Wu Yifan na talagang may ginawa si David sa matabang lalaking ito, namutla ang mukha nito sa takot. Ang taba kuya, ikaw, okay ka lang ba? Mabilis na tinulungan ni Wu Yifan ang lalaki at nagtanong. Fuck you? Itinulak ng matabang ulo at malalaking tainga si Wu Yifan, pagkatapos ay pinandilatan si David at sinabing, paralisado, kung maglakas loob kang talunin ako, kinain mo ang bituka ng oso at leopardo. Papatayin kita ngayon. Ikaw. Nang makitang ang taong ito ay naglakas loob pa ring manligaw, agad na kumuha si David ng isa pang bote ng alak, na ikinatakot ng matabang ulo at tumakbo palabas ng napakalayo, at pagkatapos ay sumigaw, hintayin mo ako, bata, tatawagan akong tao. Hindi nagtagal, tumakbo palayo ang lalaking may mataba ang ulo at malalaking tenga, habang si David ay nakatingin kina Wang Hanhan at Wu Yifan na parang walang mali at sinabing, umupo ka, ituloy natin ang pagkain. Ano pa bang kainin, bilasan mo tumakbo, alam mo ba kung sino ang lalaking ito? Tinatakpan niya ang kalye sa oras na ito, at mayroong higit sa 100 ng tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Paano mo magagawa ang isang bagay sa kanya? Magiging magulo ngayon. Ngayon. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Wu Yifan, parang langgam sa mainit na kaldero, nasaan siya sa mood kumain. Don't worry. Kain lang tayo, huwag kang matakot sa kanya. Bahagyang ngumiti si David. Nang makitang hindi natakot si David, tumingin si Wu Yifan kay Wang Hanhan ng kakaiba at nagtanong, Hanhan, ano ang ginagawa ng boyfriend mo? Marami ba itong background? Kabanata 130. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki, hindi natakot si David. Sa opinyon ni Wu Yifan, dapat may background si David, kung hindi, hindi siya magiging walang malasakit. Magkatrabaho kami, magkapitbahay na kami simula noong teenager pa kami, at wala kaming background. Bahagyang sumimangot si Wang Hanhan. Imposible, walang background, bakit hindi ka natatakot? Hindi makapaniwala si Wu Yifan, kung ordinaryong tao lang ito, kinilabutan siya nang marinig ang pagkakakilanlan ng lalaki. Wala talaga akong background. Kapatid na David, nakakulong lang siya at kalalabas lang. Mula sa pananaw ni Wang Hanhan, ang karanasan ni David sa bilangguan ay dapat ituring na background. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay medyo natatakot na makita ang mga tao sa bilangguan. No wonder, I stayed there. And it seems like I know some people. But this greasy person is not just a gangster who covers the street. He is a member of the Chilong Gang, so I advise you to take Hanhan with you. Pinasigla ni Wu Yifan si David. Chilong Gang.
Medyo interesado si David nang marinig niya ito. Bakit ngayon lagi mo nalang nakikilala ang mga taga Chilonggang? Bakit ka natatakot? Ang Chilonggang ay ang pinakamalaking gang sa Horendel. Alam mo ang 3 sekta at 9 na antas. Imposibleng protektahan ka. Dapat mong kunin si Hanhan ngayon. Titingnan ko kung makukumbansi ko ang isa. Himukin mo ang mga mataba. Kuya, ang malaking bagay na ayaw mo ng pera ngayong gabi. Balak ni Huifan na makiusap sa taong matabang mag-isa. Natatakot. Tumawa si David, takot sa akin ang mga taga Chilonggang, tatakas sila kapag nakita nila ako. Takot sa'yo. Sinulyapan ni Huifan si David, at galit na sinabi, hindi ako nagbibiro sa iyo, kung gusto mong magpanggap, magagawa mo ito sa iyong sarili, ngunit hindi mo maaaring idewit si Hanhan. Sinabi ni Huifan, hinawakan ang kamay ni Wang Hanhan at sinabing, Hanhan, halika, hayaan mo siyang mag-isa at magpanggap, tingnan kung anong klaseng boyfriend ang hinahanap mo. Noong una, hinimok ni David si Wang Hanhan na lumahok sa muling pagsasama-sama ng alumni. Si Huifan ay mayroon pa ring magandang damdamin para kay David, ngunit sa oras na ito, nawala ang kanyang mabuting damdamin. Sa kanyang opinyon, si David ay isang tao lamang na nagpanggap na mapilit. Yifan, hindi si kapatid na David ang uri ng taong sinabi mo. Ayaw umalis ni Wang Hanhan, ngunit pinilit siya ni Huifan na umalis. Hanhan, huwag kang tanga, hindi ka nakikihalubilo kay tao, hindi mo alam ang kapangyarihan ng Chilonggang, sa buong Horendel, walang hindi natatakot sa Chilonggang, itong si David. Ilang taon na akong nakakulong, hindi ko alam kung gaano kataas ang langit. Ngayon, hinawakan ni Huifan si Wang Hanhan at hindi binitawan. Nang si Huifan ay humihila kasama si Wang Hanhan, isang grupo ng mga tao ang biglang nagtipon, at ang nangunguna ay ang taong mataba na may malalaking tenga, at sa oras na ito ang ulo ng lalaki ay nakabenda na. Nang makitang may dala ang lalaking iyon, namutla si Huifan sa takot, at binitawan si Wang Hanhan, medyo nabigla. Si Wang Hanhan ay natakot nang makita niya ang napakaraming tao sa kabilang panig, at lahat sila ay mabisyo. Si David lang ang nakaupo sa parehong lugar na mahinahon. Anak, ang galing mo, hindi ka man lang tumakbo, ipapaalam ko sa'yo kung gaano ako kagaling ngayon. Sabi ng mataba at malaking tenga, yumuko at pumulot ng bote ng alak at iwinagayway kay David. Matabang lalaki. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Huifan para pigilan ang taong matabang, huminahon kapatid, ngayon lang siya nagsisi. At nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng matabang kapatid, siya ay natakot sa kamatayan, at ang matabang kapatid ay nanunood. Para sa aking mukha, mangyaring iligtas siya minsan. Sasamahan ko ang matabang kapatid ng ilang gabi ng libre, at hayaan siyang magbayad ng pera para bayaran ang matabang kapatid. Gusto pa ring magpigil ng lalaking may mataba ang ulo at tainga, ngunit nang marinig niya na ang kabilang partido ay handang magbayad para sa solusyon, binawi niya ang bote ng alak sa kanyang kamay at tinanong si Huifan, magkano ang kaya niyang bayaran. Wala na ang ulo ko. Kahit sino kayang gawin. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.